Good morning. Ayan, batiin po natin ang ating pong mga ah, mga kapwa-tupa ng ating Panginoon. Okay? Kaliwa kanan, sabihin niyo po. Oh, good morning sa tupa ng ating Panginoon. Ayan. So, ang ating pong magiging pag-aaral ay makikita po natin sa aklat ng mga taga-Epeso, chapter 4, verse 31 hanggang 32. Okay? So, tignan po natin, ano? Hayaan niyo pong aking basahin at inyo pong tignan sa inyong mga Bible. Ayan man po ay book ng Bible o sa inyong pong application, sa inyo pong mga cellphone. Sabi po rito, mga taga-Epeso 4:31 hanggang 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Okay? So, ganito po ang gawin natin. Kuha tayo ng kapartner. Okay? Sige, kuha kayo ng kapartner nyo. Okay, pag nakakuha na kayo ng kapartner nyo, inyong sabihin, alisin mo na ang sama ng loob, ang poot, ang galit, huwag ka nang mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng iyong kapwa. Okay, ito pang sasabihin natin sa kanya. Okay, sa halip, maging mabait ka, maawain, at mapagpatawad. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Napakahalaga po ng ating magiging pag-aaral ngayong araw na to. Kaya po, minsan, kapag tayo po ay a-attend, ang dami pong ginagawang mga hadlang at sagabal ni Satan. Dahil kasi hindi natin napapansin na yung message ay ayaw niyang iparinig sa atin. Dahil merong bagay sa buhay natin na ayaw niyang mawawala, ayaw niyang madidil, dahil gusto niya nandun lang yun. So kaya sabihin mo sa iyong kapatid, katabi na salamat sa Lord. At nakadalo tayo ngayong araw na to. Amen? Amen. Kasi ang salita po ng Lord ay hindi po bumabalik sa Kanya na walang ginagawa sa mga nakikinig. Ang kailangan na lang natin gawin, kasi nagtagumpay po tayo, kailangan na lang talagang gawin natin, ay talagang makinig po tayo. Amen? Amen. So ito po yung ating pong sensitive na pag-aaral, at ang ating pag-aaralan ay katotohanan sa mga taong galit at hindi nagpapatawad. Okay? Mga katotohanan sa taong galit at hindi nagpapatawad. Ano po ba yung pong espiritual na kalagayan ng mga taong may galit at hindi nagpapatawad? Yan po yung ating pong tutuklasin ngayong araw na to. Ayon po sa aklat ng Epeso, chapter 4, verse 26, ang sabi po doon, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Siguro ang tanong ay, anong kasalanan yung tinutukoy dito na huwag nating gagawin? Okay, tanongin mo kapatid mo. Alam mo ba kung anong kasalanan yun? Alam niyo kung ano? Ang kasalanan tinutukoy dito ay yung ikaw ay magtampo at magtanim ng sama ng loob. Okay? Hindi po tayo sinasabihan na huwag magagalit. Pero ang sinasabi, kung ikaw ay magagalit, huwag mong hayaang ikaw ay sasama ang loob at magtatampo. Ngayon ang tanong ay, bakit kaya nauuwi sa tampo at sama ng loob ang galit?
Alam niyo po ba ang dahilan? Ang dahilan kaya po nauuwi sa tampo at sa sama ng loob yung galit ay dahil po yung ating pong, dahil po hindi sa maling nagawa, natin itinuon yung galit natin. Hindi po mali na magalit pag may mali. Amen? Hindi po mali na magalit pagka meron pong hindi tamang ginawa. Ang nagiging dahilan kaya sumasama yung loob, hindi tayo nakatuon doon sa nagawang mali o nagawang hindi tama. Nakatuon tayo doon sa nakagawa. Nandiyan pa ba tayo? Pag nakatuon ka doon sa nakagawa, yon ang pinagmumulan ng pagtatampo at pagsama ng loob. At alam po natin, mga kapatid, na maari po nating pangatwiranan yung tugon natin, na tama lang po yung tayo po ay sumama ang loob at sa ating pong pagkagalit. Pero pag ini-insist natin yung ating pong katwiran, pahintulot po ninyo na aking kayong paalalahanan kung ano po yung nangyayari sa taong nagalit, nagtampo, sumama ang loob at ayaw magpatawad. Kapag hindi ka nagpapatawad, ang dating galit lang na nauwi sa tampo at sama ng loob ay nagiging puot at pagkamuhi. At alam niyo po ba, pag-aaralan natin ngayon, kung ano po yung totoong kondisyon espiritual ng mga taong napopuot at namumuhi. So, ano man po yung sasabihin ko, hindi po ako magsasabi nito. Yung Bible po ang ating babasahin. Okay? So, ano po ang nangyayari sa mga taong hindi nagpapatawad? Basahin po natin ang Mateo 18:32 hanggang 35. Okay? Pahintulot po ninyo. Tingnan ko sa Bible at akin po itong basahin. Mateo 18:32 hanggang 35. Sabi po rito, ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod at sinabi po sa kanya, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. So ano po ba yung pong kalagayan ng taong hindi po nagpapatawad? Napansin po ba natin? Hello? Hello? Siya po ay nakabilanggo, spiritually nakabilanggo, at kasalukuyang nakakaranas po siya ng torture. Kasi yan sabi doon, at siya po ay tinorture. Ayon po sa Efeso 4:27, sabi rito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang galit po yung ginagamit na pintuan ni Satanas para tayo po ay magawan niya ng masama. Pag may galit ka sa puso mo, kapatid, yun ay isang bukas na pintuan na pwedeng pumasok si Satan sa iyo. Andiyan pa ba tayo? So alam natin, Lord, i-cover mo ko ng yung blood. Lord, protectionan mo ko. Pero kapatid, hindi ka mapoprotectionan kapag mayroong galit. Andiyan pa ba tayo? Hindi, kasi yung galit ay, ang sabi rito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon. Kasi yung galit ay pintuan at pagkakataon na pwedeng si Satan ay gawan ka ng masama. At alam po ba ninyo na kung ano yung gawa ni Satan? Sabi po ng John 10:10, letter A, sabi, the thief only come to steal, to kill, and to destroy. So kaya kung meron po tayong galit, mga kapatid, sa ating pong puso, yung galit, ang pintuan,
At kaya po, pakisabi sa inyong katabi, pag may galit ka, mananakawang ka ni Satan. Amen? Amen? Alam niyo po ba kung anong inaagaw ni Satan pagka po ang tao ay may galit? Ang unang inaagaw niya ay kagalakan, kapayapaan. At minsan, ano pong sabi ng Proverbs? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. So ang isa din, maliban sa kagalakan, maliban sa peace na nananakaw niya, pwede niya rin pong gawan ng hindi maganda ang ating kalusugan. Amen? At kahit po ang siyensya ay sinasabi na ang tao po na stressed ay prone saan? Sa mga sakit. Andyan pa ba tayo? Ha? May acid reflux ka ba? Di ba? Alam nyo, yung pong hindi lang po yung kape ang nagpapataas ng acid. Hindi lang po kape ang nagpapalpitate ng ating mga puso. Yung stress din po. At mga kapatid, ang gamot po ay pagpapatawad. Amen? Kung napapansin mo na parang hindi ka na masaya, parang ang gulo ng iyong isipan, damdamin, kalooban, tapos nagkakasakit ka na, hanapin mo, meron ba akong kinagagalitan? Meron ba akong kinatatampuhan? Meron ba akong kinasasamaan ng loob? At bakit ganito ang nangyayari sa akin? Andyan pa ba tayo? Tandaan po natin. Pagka merong galit, may pintuan, at si Satan po ay nakagagawa, at anong una niyang nagagawa? Tayo na pagnanakawan. Amen? Mga kapatid, tingnan niyo po yung mukha ng inyong mga katabi. Kapag ka po ang isang tao, ito po yung totoo. Siyensya po ang may sabi nito. Kapag ka ang isang tao ay nakasimangot, andyan pa ba tayo? Marami po kayong ginagamit na muscle sa inyong mukha. At dahil doon, mga kapatid, may iniiwang bakas ang simangot. Kaya may mga pilegis na po kayo at mukha po kayong mas matanda sa edad ninyo. Pero pagka po ang isang tao ay masaya at palatawa, konti lang yung muscle na ginagawa niya. Kaya mapapansin nyo, mga kapatid, yung mukha niya mukhang bata pa. Amen? Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya po bantayan natin yung ating mga sarili. Kasi kapag ka po may galit, mananakawan ka. Walang peace, walang joy, at kahit ang health mo, apektado. Pangalawa, bilisan natin. Sabi ng 1 John 2, 7 hanggang 11. Okay, balikan po natin sa pagbasa sa Bible. Okay, hindi po ito galing kay pastor, ha? Si Bible po ang nagsasabi po sa atin. Okay, 2:7 hanggang 11. Sabi nito, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo, ngunit maituturing na isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Okay, tandaan niyo po yun, ha? Katotohanan nito'y nakikita rin naman sa atin.
Okay. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit, ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa, lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Okay, pagka may galit ka, kapatid, ano ang nangyayari sa iyo? Ayan. Ikaw ay nalalambungan ng kadiliman. Andiyan pa ba tayo? Kapag ka po ikaw ay nalambungan ng kadiliman, ang ibig pong sabihin nun, yung mata mo, nawala doon yung pong tinatawag na wisdom at saka discernment. At kaya minsan, nahihirapan ka sa iyong mga desisyon at minsan hindi ka makapagpasya ng tama. Bakit hindi ka makapagpasya ng tama? Kasi meron pong galit dito sa dibdib. Isa sa nagagawa po ni Satan, ayon po sa John 10:10, ay nawawasak niya po yung pong may galit. Ang taong hindi lang nagalit, kundi napuot na, ay iba ang nagagawang pagpapasya. Ang pagpapasyang mula sa galit, tandaan niyo po, ay mapangwasak. Hindi lang yung kinapupuotan ng iyong tinatangkang wasakin, hindi mo rin napapansin na wawasak o nasisira mo din ang iyong sarili. Hindi napansin na parang wala ka sa tamang kaugalian pag may galit ka. Iba yung attitude mo, yung pasensya mo ay maikli. Yun po ang nagagawa ng galit. At ginagamit po yun ni Satan para ikaw at ako, mga kapatid, ay wasakin. Kasi tandaan nyo, mga kapatid, kasabay po sa nawawasak ay yung pong nasasaktan po natin yung pong mga gamit sa bahay. Hindi po ba napansin kapag may galit ka, may nasisira? Di ba? Sa galit mo, minsan meron kang naibabagsak. Minsan meron kang binabato. Sa galit mo, pati yung mga alagang hayop na dadamay. Di ba? Yung aso, wala namang pong ginagawa, nasipa mo. Yung pusa, binato mo. Buti na lang, yung pusa magaling bumalanse. Kaya pag hagis mo, paa pa rin yung lumagpak. Pero sa galit mo, nagagawa mo yun. Yung bata, di ba? Kita naman po natin kung paano makulit po yung mga batang katulad po ni Sarah. Ang taong may galit, minsan, nagugulat siya na bakit kaya nakukurot ko yung anak ko? Bakit kaya ganun? At minsan nagugulat yung mga bata sa atin na bakit pasigaw tayo magsalita. Hindi tayo mahinahon. Minsan sa galit mo, pati yung halaman ng mga kapitbahay mo, napuputol, nabubunot. At mapansin niyo po, minsan yung mga tao na nagalit, naninipa ho yan ng mga timba, kahit yung mga basurahan, nakita mo, talagang tinisipa niyan. Pero alam niyo, pinakamatindi doon is yung taong kinagagalitan niya, hindi niya napapansin, sinisiraan niya. Pag nagkwento siya, kasi galit siya ang tama, yung isa mali. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na, hindi, mamaya na lang po siguro yun kasi baka ma-overlap po natin. Na
gusto po nating sabihin na iba po yung sumasama ng yung tingin kapag ka po may mga nakakakita at ganun po yung ugali natin. Actually, kapag nagsasalita tayo na parang nasisiraan natin yung iba, actually tayo ang nasisira. Nandiyan pa ba tayo? Kasi sasabihin nun, bakit naman ganun yung ano? Iba naman ang pagkakilala ko doon, pero bakit ganun yung sinasabi niya? Natatarnish po yung ating karakter. Kaya mga kapatid, hindi po pwedeng may galit talaga. Dahil ang galit ay ginagamit ni Satan para ikaw ay wasakin at ikaw ay nakakawasak din ng iba at hindi mo napansin na sa iyong pagkawasak sa mga bagay, sa mga tao sa paligid mo, higit sa lahat, ikaw ang nasisira. Yung reputasyon mo, yung ugali mo. At tuwan-tuwa si Satan sa iyo. Again, ano po ang solusyon? Pagpapatawad. Okay, ito po yung medyo mas malalim ng konti. Samahan niyo po ako sa chapter 3 ng 1 John. Basahin natin yung verse 11. Okay? Chapter 3, verse 11. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y kampo ng dyablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Okay, review. Kapag ang isang tao ay galit at hindi nagpapatawad, nakabilanggo siya. Wala siyang peace, wala siyang joy, at kahit yung health niya affected. Pangalawa, kapag ka ang isang tao ay may galit, ang isang Christian ay may galit, nawawasak din pati ang kanyang reputation dahil yung kanyang attitude and reaction ay hindi tama. Nakakapangwasak na nga siya ng mga bagay-bagay pero hindi niya napapansin. In the process, higit na nawawasak niya yung kanyang sarili. Pero ang pinakamalupit sa lahat ay kapag ka ikaw ay may puot at galit, ikaw pala ay mamamatay tao. At sabi sa Bible, ang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, kahit na ikaw ay nagsisimba, kahit ikaw ay nagbabasa ng Bible, at nagko-comment pa ng mga Bible, pero may galit ka, ano ang sabi? Ikaw ay mamamatay tao. Ito po yung isang bagay na dapat nating bantayan kay Satan. Kasi isa sa mga gawa ni Satan, siya ay, magnanakaw, mangwawasak at mamamatay. So yun po siya. Pag ang puot po ang naghari, ang taong mayroon niyon ay humahantong sa literal na pagpatay tulad ni Cain at saka ni Esau. Mapapansin nyo, mga kapatid, na yung anger ni Cain ay hindi dahil nagkamali sa kanya yung kanyang kapatid. Kundi, ang sabi po sa Bible, matuwid yung kapatid niya. So minsan, mga kapatid, yung galit po at yung puot
Ay hindi dahil may nagawa yung iba na mali sa atin. Kung hindi, kasi, sabi po sa inyong katabi, kasi minsan tayo ang mali. Amen? Amen? At yung iba ang tama at kaya tayo nagagalit. Sa Bible din po, mga kapatid, si Esau, nagalit din siya kay Jacob. At ang pinakasimula po nung pagkagalit po ni Esau sa kanya, dahil po, ang sabi po, gutom na gutom ang Esau at umuwi, nagluluto po ng, babaguhin na lang natin, nagluluto ng papaitan si Jacob at nagugutom si Esau. So sabi niya, pwede ba akong bigyan ng papaitan na yan? Teka muna, ibenta mo muna sa akin ang iyong pagiging panganay. Sabi niya, anong silbi ng pagiging panganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom? Dinispice ni Esau yung kanyang birthright. So sige, kakain siya. Tapos ito na ngayon. Nung ibibigay na po yung pong mana, di ba, yung blessing, ayan. Dahil nga po, naagawan na naman siya ni Jacob. So, nagtanim ng galit si Esau. Ang problema po, mga kapatid, binayaran naman po ni Jacob yung kanyang pagkukulang na yun. Pero ang problema, si Esau, nagtanim ng galit. At yung, alam niyo yung galit niya, inani ng kanyang generation. Kaya nung panahon na si Jacob, Israel, ay pinapunish na ng Panginoon sa kanilang mga sins, yung mga tumatakas, hinuhuli ni Esau at pinapatay. At ang dahilan ay galit. So kaya mga kapatid, minsan nagagalit tayo, hindi dahil mali yung iba, kundi dahil mali tayo. At minsan, nagagalit din tayo dahil maganda yung nangyayari sa iba at sa atin ay pangit. Hello? Hello? At pagka meron ng hindi magandang nangyayari sa kanila, tuwan-tuwa tayo, sinasabi natin, yes, sa wakas, nakaganti rin ako. Hindi po natutuwa si Lord doon. Pagka po ganun ang ating puso. Ang may puot po din ay pinapatay yung kanyang relasyon sa taong kanyang kinapupuotan. Hindi niyo napapansin, mga kapatid, pag galit ka, wala nang tamang ginawa yung taong kinapupuotan mo. Pinuputol mo na yung lahat ng ugnayan sa kanya. Kung pwede, hindi na kayo magkita. Kung pwede lang, wag mo nang mabanggit ang pangalan niya. Kaya pag nabanggit ang pangalan, iba pakiramdam mo. Kahit pag nakita mo yung posting niya sa FB, iba pa rin. Pero yun po yung mga patunay na meron pong hindi tama sa puso. Amen? Hello? Kaya dapat po, mga kapatid. At tandaan po natin, ang taong may puot din ay namamatay yung ugnayan niya sa Diyos. Alam niyo ba, kaya po minsan kumukonti yung mga dumadalo ng church ay dahil po sila po ay na-offend. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi po yung church ang nakaka-offend, kundi yung mga tao sa church. Hello? Pero, tinuturing na yung church ang naka-offend sa kanila, kaya hindi na sila uma-attend sa church. At kung pwede, minsan lumipat sila ng ibang church. Pero mga kapatid, hindi po yun ang totoong naka-offend. Hindi yung Redeem of the Lord o yung anong church man yun. Kundi yung nandoon sa church. Pwedeng yung pastor o kaya yung ibang nandun sa loob. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na kapag tumigil na tayo sa pag-attend, hindi po yung tao
ang ating pong ginagantihan. Sino po sa inyo yung pong hindi tama yung pakiramdam mo kasi ganyan-ganyan. Tapos nakita mo yung tao, ang saya-saya niya. Gumaganda yung buhay niya. Umaayos siya. Lalong hindi tumatama yung pakiramdam. Kasi bakit mga kapatid? Pag hindi ka na pag tumigil ka na pagdalo ng church, hindi naman yung tao yung ano mo eh. Ang issue doon, si Lord na. Ang tinigilan mong puntahan. Amen? Dadayain ka ni Satan, sasabihin sa'yo ni Satan, hindi, nasa isip mo pa naman ng Diyos eh. Actually, nagbabasa ka pa, actually, nagpe-pray ka pa eh. Pero deception na lang yun. Hello? Hello? Alam nyo, pag uma-attend ka ng church, ibig sabihin nun, buhay yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Pero pagka po medyo papalya-palya na yung attend mo ng church, may nangyayari na doon sa relasyon mo sa Diyos. Kapag ka po minsan nalilate tayo, o kaya hindi tayo nagpa-participate doon sa mga gawain sa church, mga kapatid, ang issue doon, mga kapatid, ay hindi yung pastor, hindi yung tao, hindi yung grupo, si Lord. Si Lord. Si Lord, kapatid, yung naglilate ka sa Kanya. Si Lord yung hindi mo pinupuntahan. Si Lord, kapatid, yung hindi mo na minamahal tulad ng dati. Alam nyo, ang dahilan, kaya po tayo nag-church, kaya tayo nagpe-pray, kaya po tayo nagbabasa ng Bible, kaya po tayo sumusunod, kaya po tayo gumagawa ng mabuti. Mga kapatid, ang dahilan lang doon kasi may relasyon tayo sa Diyos. Wala na pong iba. Hindi natin yung ginagawa. No, di ba? Sa panahon na ito, meron po tayong nakikita sa FB na, bakit binabanggit pa niya ang Diyos? Bakit nagbabasa pa siya ng Bible? Wag po kayong ma-open doon, mga kapatid. Pero maging mapanuri tayo. Pero, mga kapatid, bago natin sila, wag natin sila i-judge. I-judge muna natin yung sarili natin. Bakit? Tayo ba, nagbabanggit tayo ng Bible, sinusunod ba natin? Kasi kung gano'n, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kaya po, tingnan muna natin yung sarili natin. Pero pag-pray natin sila, kasi bakit? Kasi yung iba po, meron lang silang relihiyon. Pero wala silang relasyon sa Diyos. Kaya dapat, kapatid, pakita mo na may relasyon ka sa Diyos. Na-attend ka ng church. Nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible. Bakit? May relasyon ka sa Diyos eh. Wala kang relihiyon. Kasi yung relihiyon, yun ang dati mo eh. Siguro nag-iba ka lang ng fellowship na pinupuntahan. Pero relihiyon pa rin ang dala mo. Hindi po yun ang tama. Ang tama, kapatid, may relasyon ka na sa Diyos. Kaya yung poot, yung galit, dapat titignan mo siya sa mata at sasabihin mo, dati, ganyan ako. Amen? Dati ako ganyan. Pero may Jesus na pumasok sa puso ko. May biyaya na ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. So dapat may mag-iba sa akin. Amen? Kasi hindi ka katulad ng dati. Dati, oo. Natapakan ka, nanipa ka, nabunggo ka, nanuntok ka. Dati yun. Pero ngayon, kapatid, may Jesus ka na. May banal na Espiritu ka na. Nakababasa ka na ng Biblia. May relasyon ka na sa Diyos. So, hindi na dapat namumuhay at lumalakat at umuugali kang katulad ng dati. Amen? 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 Kaya po, kapag ka sa church po, hindi tayo na-offend, ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ay wala na tayong pakiramdam. Meron po talaga offense sa church. Kasi bakit? Hindi po tayo pare-pareho na Yung iba ayaw nila ng maingay.
Yung katabi nila, pagka nagpupuri, ang ingay. Yung iba naman, ayaw nila na yung katabi nila hindi kumakanta. Pero kapatid, hindi naman yung katabi mo ang pinupuntahan mo eh. Si Lord eh. So kaya hindi maiwasan. Bakit kaya late siya? Bakit kaya wala siya? Bakit kaya nagsabi pa naman siya? Hindi na iwasan. May maapektuhan. Pero, hindi ka na dapat lumalakad tulad ng dati. Kasi bakit? May Jesus ka na. Sabi nga ng Bible, isa ka ng bagong nilalang. Hindi ka na katulad ng dati. Nagbago ka na. At kaya, meron dapat pong pagbabago. Saan? Doon sa iyong mga nakikita, doon sa iyong nararamdaman, doon sa mga nasasabi sa iyo. May bagong pananaw na. Amen? 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 At ang bagong pananaw ay, kapag ka po tayo na-offend, nasaktan, ano po ang sabi ng Lord? Huwag magalit, huwag magtampo, magpatawad. Amen? Kaya po, ngayong umaga mga kapatid, sabi po ng Efeso 4:31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob po at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, malalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Seryosohin po natin to mga kapatid. Amen? Amen? Palagi nating paalalahanan ng ating sarili. Pag nag-uumpisa na po siyang magtampo at sumama ang loob, mga kapatid, balikan lang natin. Oh, sabi ng Bible, alisin na natin eh. Bakit hindi mo pa inaalis? Amen? Seryosohin natin. At alam nyo, kasi pagka sineryoso nyo yan, anong sabi ng verse 32? Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tingnan nyo po uli yung katabi nyo. Alam nyo, yung po mga Christians na mapagpatawad, masasaya yan. Hello? Mapayapa yan. At alam nyo, pag naglingkod yan kay Lord, mga kapatid, magaan maglingkod kay Lord. Pag nagpaawit yan, magaan. Pagka tumugtog, magaan. Pagka naglinis yan, pag nagbuhat yan, ano man ang gawin yan, pag nagluto yan, iba po, mga kapatid. Iba po. Kasi pagka po may galit, naku, ang alat. Ano kaya ang gagawin ko dito? Hayaan mo na yan kasi si ano naman ang kakain yan eh. Ganun eh, di ba? Kasi pag may galit ka eh. Pero pagka nagpatawad ka, kahit hindi pa siya humingi ng tawad, ako hindi, makakasama yun sa kanya. At saka hindi lang naman siya kakain, maraming iba. Madadamay pa sila. Kaya, magpatawad tayo. Amen? Tandaan po natin, ang galit, ang pintuan na dinadaanan ng magnanakaw, ng mamamatay at ng mangwawasak. Kaya panahon na po para sarahan na natin yung pintuang dinadaanan ni Satanas. Amen? Isara na natin. Amen? At ang buksan po natin ay yung pintuan ng Diyos. Ano yung pintuan ng Diyos? Pagpapatawad. Amen? Amen? Tandaan niyo po, ang pagpapatawad po ang daan ng restoration, daan po ng healing. Andyan pa ba tayo? At ang daan ng buhay. Alam niyo, pagka po tayo ay lumakad po doon, huwag na po tayong bumalik doon sa daan na unforgiving spirit. Amen? Pero meron akong tanong sa inyo, panghuli. Sino sa inyo yung nahihirapang sundin yung utos sa 1 John 5:16 to 18? Ano po ba, Pastor, yung 1 John 5:16 to 18? Ang sabi ng 16, magalak kayo lagi. Ang sabi po ng 17, palagi kayong manalangin. At ang sabi po ng 18, magpasalamat kayo. Bakit po may mga tao na nahihirapan magalak? May mga tao pong nahihirapan mag-pray,
May mga tao pong nahihirapang magpasalamat. Alam niyo po ang dahilan? Ito pong sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi po, meron tayong tinanim na tampo at sama ng loob. Pag meron kang tampo at sama ng loob, hindi mo kayang magalak. Hindi mo rin kayang mag-pray. At higit sa lahat, hindi mo kayang magpasalamat sa lahat ng bagay. Alam nyo, kaya po yung iba sa atin minsan, alam nyo, sino ba naman ang hindi po nahihirapan? Ako po, ginagawa ko, minsan para lang po lumamig, binubuksan ko yung pinto, pagka madaling araw na, sabi ko, sana huwag lang pumasok yung pusa. Pero binubuksan ko. Kasi mainit talagang panahon eh. Amen? Amen? At mahirap po talaga ang buhay. Amen? Pero mga kapatid, kagaan ang buhay kapag ka sinasabi mo, Lord, kahit mainit, salamat. Kasi mas mainit sa impyerno. Amen? 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 Lord, salamat. Kasi hindi naman palaging mainit. Darating din ang panahon, uulan. Amen? At pagdating ang ulan, sabihin natin, Lord, baha. Hindi, kapatid. Pasalamat pa rin tayo kasi sa lugar man natin bumaha, pero may mga taong nangangailangan ng tubig na diligan ng kanilang mga halaman at kung ano na pa. Basta sabihin lang natin, basta Lord, palagi mo lang hanggang dito lang, huwag mo nang papapasukin. At Lord, kung darating ang panahon na kausapin mo naman yung aming barangay, baguhin naman nila yung sitwasyon ng aming lugar. Amen? Amen? Kaysa sumpain po natin yung Meralco o yung may ano ng tubig, hindi sabihin natin, Lord, salamat at meron pa ring ibang paraan para kami magkailaw, magkaroon ng tubig. Amen? Iba pa rin po, mga kapatid. Pagka ikaw ay nagpapatawad, madaling magalak, madaling mag-pray, at higit sa lahat, nagagawa mong ipagpasalamat ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Pero pagka meron diyan dito, naiinis ka kasi may sakit ka, naiinis ka kasi ito lang ang bahay mo, kapatid, at least may bahay ka. May sakit ka man, at least nagagamot ka na. At kung sakaling dumating yung time na i-go po ka nung sakit mo, tandaan mo, siguro yun na yung ending ng buhay mo. Kaya paganda mo, pagharap mo sa Lord. Kaya habang ikaw ay dumadaan doon, ayusin mo yung puso't damdamin, sabihin mo, hindi, haharap ako kay Lord, kailangan ayusin ko na yung sarili ko. Amen? 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 Kaya po, tulungan tayo ng Lord. Amen? Panahon na para po mawala po yung pong mga pintuan na dinadaanan ng kaaway. Sara na natin. At isa lang po ang solusyon, magpatawad tayo. At hindi po naiwasan ng mga tao sa paligid natin may nagagawang hindi tama talaga. Ang importante, mga kapatid, humingi man o hindi, binigay na natin ang pagpapatawad. Bakit? 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 Kasi tayo rin po ang makikinabang. Amen? Amen? Ang hirap po nung walang joy. Ang hirap ng walang peace. Ang hirap ng may sakit dahil po doon sa stress. Kaya po, mga kapatid, kung gusto mong mamuhay na may kagalakan, na nagpe-pray at nagpapasalamat, isang bagay lang. Lakaran natin ang buhay ng pagpapatawad. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin.